Formal nang sinimulan ang Joint Cop Thunder exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika noong Lunes, April 7 sa Clark Air Base sa Pampanga. Ayon sa Philippine Air Force, ang naturang bilateral exercises ay sponsored ng US Pacific Air Forces o PACAP na tinatawag na Cop Thunder Philippines 25-1. Magtatagal ang naturang pagsasanay sa loob ng 2 linggo hanggang sa April 18. Kalahok sa pagsasanay ang kabuuang 729 personnel ng Philippine Air Force kabilang ang 4 na FA fighter jets, 3 A-29B Super Tucano, isang S-76A at isang UH helicopter. Sa panig naman ng Amerika, nasa 250 PACAP personnel ang sasama sa pagsasanay kabilang ang kanilang 12 F-16 fighter jets na isa rin sa mga agam-agam na bibilhin ng Pilipinas para sa modernisasyon nito. Makikibahagi din ang counterparts ng Philippine Air Force sa Malaysia, Thailand, Australia, Japan at Indonesia sa pamagitan ng International Observer Program. Isa sa gawa naman ang pagsasanay sa iba't ibang mga lokasyon sa Northern Luzon gaya ng Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, Clark Air Base sa Mabalacat City sa Pampanga at Colonel Ernesto Arbina Air Base sa Capas, Tarlac. Sa isang statement, sinabi ng Philippine Air Force na layunin ng Cop Thunder exercises ngayong taon na mag-develop ng asymmetric warfare capabilities nito para sa force projection at air denial, pagpapahusay pa ng conventional capabilities para matiyak ang superiority sa air operations, pagpapahusay ng kooperasyon kasama ang international at security partners para mapabuti ang operational coordinations. Kaandahan ng mga ito, pagiging epektibo at estratehikong deterrence at papataas ang operational readiness at pagiging epektibo ng kanilang mga misyon. Pero hindi ito naging maganda sa paningin ng China at ayon sa mga ito, isa itong paghahanda ng mga nasabing bansa upang itaas ang level ng mga karahasan sa riyon. Dagdag pa ng China, hindi raw magandang halimbawa sa mata ng international community ang mga ginagawa ng Pilipinas at ng Amerika kung ang pag-uusapan lamang ay ang katahimikan sa mga karagatan at impapawid na nasasakupan ng South China Sea at dapat din daw respetuhin ng dalawang bansa ang kanilang 10-dash line na sa ngayon ay unti-unti na nilang kinukontrol laban sa bansang gustong guluhin ang kanilang mga operasyon para dito. Pero una nang ipinayag ng gobyerno ng Pilipinas na walang karapatan ng pangimusukan ng China ang kung anumang mga pagsasanay na gagawin sa lahat ng ahensyang militar ng ating bansa. Dapat di umanong ayusin ng China ang mga ginagawa nitong unti-unting pananakop ng mga karagatan ng mga bansang may layong 200 nautical miles exclusive economic zone sa mga katubigan nito at higit sa lahat, ang sinasabi lang 10-dash line ay isang delusyon lamang ng bansang China na walang mananiniwalang bansa sa kanilang mga sinasabi.